guys, nandito na naman tayo para magbaklas ng motor. Pangatlong baklas na to. Experience ko nung una, bagong palit ako ng clutch lining, parang scooter siyang humatak. Matagal bumigay yung power niya. Ngayon, pinalitan ko ng clutch lining. Nung pinalitan ko clutch lining, ganun pa rin yung performance niya. Then binuksan ko uli, nakita ko nagkaroon ng gas-gas yung isa. Pinalitan ko uli siya, isang set. Ngayon nung pinalitan ko na siya, ganun pa rin ang performance niya. Yung hatak niya parang scooter pa rin. Late at delay na delay yung power niya. Delay na delay. Ngayon binaklas ko ulit, tiningnan ko kung nagganon na gas-gas na naman yung lining. Ngayon walang gas-gas yung lining. Nagtataka ako kung bakit ganun pa rin yung performance niya. Di binaklas ko ulit. Hinasa ko naman ng magaspang na liha yung clutch plate. Wala pa rin. Nung ibinalik ko, ganun pa rin yung performance niya. Delay pa rin yung hatak niya. Chinek kong mahigi yung clutch housing. May konting bakat, may konting kanal. Niliha ko ng magaspang na liha. Nung pumantay na yung gas-gas niya, yung parang kanal, pantay na, binalik ko ulit, tinesting ko ulit. Walang pinagbago ang performance niya ng hatak, delay pa rin. Ibig sabihin, yung clutch housing niya is damaged na, nasira na siya, na defective na talaga siya nung huling sliding nung clutch. Kaya ngayon magbabaklas tayo, bumili tayo ng 6-pack na 6 spring na housing ng para sa CRF 150. Ngayon malalaman natin talaga sa kanya kung ang cost niya talaga is yung clutch housing. Then yung mga tinanggal ko clutch lining tsaka yung plate is magagamit pa, magiging reserve na lang. Kaya dito na naman tayo, magbabaklas na naman tayo ng motor. Makikita ko pala sa inyo yung lining na nabili natin. Ito siya. Bali dalawa pala yung in-order ko kasi nagpa-order na rin si Albert ng isa. Sana magandang klase, sana magtagal din kasi advice din yung tropa na si Jepoy na okay to, hyper clutch. Maganda to siya. Ito siya. Yan. 6 spring. 6 din yung clutch lining at saka 5 plates. Isa salpak na lang. Ayan, mag-umpisa na tayo magtanggal guys. Lagyan natin yung spring ng signal light ng rear. Ngayon guys, para hindi na tayo masyadong mahirapan kasi kung tatanggalin pa natin yung lock dito sa may preno ito, medyo matagal. Ubutin ba natin yung lock dyan, tapos tanggalin natin ito para may mabato. Pwede rin naman style ganito, tanggalin natin yung dito sa may master caliper, master ng ng rear brake. Tanggalin na lang natin itong lock na to para hindi na tayo magtanggal dun sa connection ng pedal, yung brake pedal at saka master. Direct na natin dito tanggalin sa master caliper, then may bababa na natin siyang ganyan para pag nahugot natin itong takip na to. Kasi kung isang style naman, nakakabit yung master caliper, tanggalin natin lock dito, tanggalin natin dito, iiwas pa natin itong papasukan ng master sa pedal. Pwede naman ganito na lang para may baba. Ganyan natin to cable naman ng preno. Pwede naman natin hindi natanggalin to, pwede naman nakalock pa rin yan dito. Tulak natin to, pwede natin ito itulak guys. Pwede natin tulak natin, then tanggalin natin yung cable ng clutch. Kahit hindi na natin siya tanggalin dito sa lock na to, pwede naman natin itulak. Ay, mainit pa yung makina, dandahan lang, saka natin tatanggalin. Pwede natin i-drain muna yung oil.
Once na nagpalit kasi tayo ng lining, kailangan natin magpalit ng oil para hindi ma-contaminate yung clutch lining na bagong ilalagay natin. Meron kasing time na ginagamit pa rin natin yung oil. Yun is pang case to case basis lang. Halimbawa kung sa bundok ka nag-drill at na siraan ka, pwede pa yun. Pero pag napalitan na lang talaga kasi mako-contaminate yung ating bagong pinalit na lining. Bago nyo ikabit yung bagong lining, punasan nyo ng oil kasi na-experience ko na hindi ko pinunasan ng oil. Pagkabit ko, nagdikit-dikit yung dumikit yung plate at saka yung lining. Nagdikit-dikit sila tapos hindi na gumagalaw yung hindi rin siya tatakbo kasi parang nakakapit lang siya. Ayan guys, testingnan natin yung ginawa natin kagabing motor. Bali kagabi ayaw tumakbo kasi binuksan ko uli ngayon. Dumikit yung clutch, nagdikit-dikit siya kasi nakalimutan ko punasan ng oil yung clutch lining. Tip pala, kung papalit kayo ng clutch lining, kung hindi kayo sa shop, kung personal nyo lang magpapalit, advice ko, punasan nyo yung clutch ng oil, yung paikot, buo, lahat punasan nyo. Kasi yung experience ko nangyari kagabi, nakabit ko na siya, pinaandar ko kagabi, umaandar, pero halos ayaw tumakbo, parang kumakapit pero ayaw dumiretso na malakas. Binuksan ko, kita ko dikit-dikit, nagdikit-dikit yung clutch, dumikit doon sa plate, nagdikitan sila. Tapos may oil siya pero nung pagtanggal ko ng clutch hindi siya nabasa ng oil. Advisable talaga na basahin nyo kasi pag dumikit siya matagal pumasok yung oil dun sa sa clutch housing. Nagdikit-dikit, kaya kailangan punasan natin ng oil para medyo hindi na tayo mong problema. Gawin muna natin yung oil plug. Manipit. Drain muna natin yung oil kasi pwede naman buksan din natin to, hindi natin dinidrain kasi may tatagas naman dito tapos yung matitira kung yun, in case na pang lang, pang emergency, kung nasa bundok na nagtitrail, tagilid nyo na lang yung motor nyo. Maganda pa sana yung oil, hindi pa itim na itim, kaso need na talaga palitan kasi nakakadalawang clutch lining na to. Malinaw pa yung oil ko. Ano mo, SPG ng babae? Oo. Ano gagi, baka malakas pa sa akin mag-drill yun. Ganyan, test na. Nag-exam ako sa test na. Di ba may motor ka pa doon? Yung isa? Maglalaro ng moto. Ito na, hindi natin matatanggal tong cover na to pag walang special tools like castle nut. Ang tawag dito is castle nut. Yan, ito yung castle nut. Ito yung tools, special tools niya. Ito yung tama ng housing na hinasa ko. Meron na tong kanal dito. Tsaka yung ilalim.
Itong ilalim nitong housing is may kanal na to. Hinasa ako para pumantay. Pero hindi pa rin ito nagpwede. Pero itong clutch line, pwede pa siya. Kitang-kita naman. Pwede pa. Halos walang nagkaroon ng tama sa clutch lining. Yung housing niya lang talaga ang may problema na. Mas maliit lang yung bearing nitong clutch housing na to. Lasin natin po bagong lining. Basahin natin to ng oil. Ito yung sinasabi ko na basahin muna ng konti yung clutch lining. Wala kasama siya. Sinasabi ko na basahin muna ng konti yung clutch lining. Ang ikakabit natin is 6 spring. Kaya tawag natin na 6-pack. Same ng compatible ng CRF 150 is Supremo. Yan, same sila ng housing. At saka lining, same sila ng Supremo at saka XRM 110. Kung bibili kayo ng clutch lining ng original na pang CRF 150 is masyadong mahal. Halos umaabot ng 1.7. Unlike kung bibili kayo ng pang XRM 110 or pang Supremo, mas makakamura-mura kayo. Nasa 500 lang ang range niya. Kaya kung alam niyo yung mga compatible ng motor niyo, pwede niyo gamitin yun. So ngayon pa lang tayo magta-try nito 6-pack. Yung stock na clutch housing ng ng CRF 150 is 4 lang yung spring, 4 lang din yung kakabitan ng tornilyo. Ngayon ito ay 6 siya. Magte-testing tayo ng hyper clutch.
Ikabit na natin yung drain plug ng engine oil. Para pagdating nung oil, ilalagay na lang natin. Yung open range or combination ng pang-tigpit natin dito. Kasi pag gamitan natin pack range, sobrang hirap nang tanggalin. Tapos kung gamitan natin ang combination, pwede siya mabilog. Laki na talaga ng ano. Dami na ano. Kabilaan pa oh. Pabilaan nga! Oy, may ano na. Kung unahin dyan, dala-dala. Unahin pa talaga niya yung kita mong... Hindi ko naman hinihigpitan eh. Pag tuwak mo na yan, tapos pag nakatakbo na, tsaka gumagalaw. No, yung mabilisan mong nakuha, mabilisan din mawawala. Magkasiyahan sa kaligayahan, yung kaligayahan mas pang matagalan na rin. So lahat ng... Yan Bert, ano masasabi mo sa anim na spring? Okay na? Okay na! Lakas! Lakas ang takbo, patras! Okay na, okay na. Pwede nang dalhin-dalhin to sa bundok ko. Ayos to itong ano eh. Oo, bawal mo yan! Pag pwede yan doon sa ano. Pati yung plate. Okay Okay na, huwag na yung place. Binawasan mo yan. Yan guys, nagpalit na rin si Albert ng ano ng clutch housing. Same kami ng brand. Isa lang yung aming pinagkunan ng ano ng clutch housing. O diba? Tapos mag-sing-sing ka pang ulit-ulit sa kama. Apoy, tumatalon. Oh, tingnan mo yung ano, hihigas na. Grabe. Inabahan yung lever para walang pagpigay nga. Sabi nga lang sa dalawang daliri na doon. Napama naman yun ang putol. Pero okay lang. Sakit na yan. Tawa lang. Maganda yung ano. Clutch housing. Sana matibay nga lang siya. Ha? Ilis? Kakagising na ba ulit? Ha? Okay. Pasok ba ako eh? Hindi, bakit ba ako eh? May pag-uwi ako eh. Hapon na, alas 5, tingnan ko madilim na, alas 6. Okay, sige. Ako hindi ka sa mga boss mo para makain tayo. Hindi, kailangan kasi natin pasukin yung parang lalagyan lang tayo yung pagitan. Yung pinaka ano, yung boundary naman ng lupa. Ang likas na. Kaya ba? Kasi, dapat kasi, papapay natin doon, pwesto tayo doon, tapos pagitan ng drone, kitang-kita na doon tayo sa boundary. Sabay na. Pero hindi ka. Next week. Kasi yung tama doon, may practice kami. Dapat dating ko eh. 20 years na lang sino mo. Kaya pangalawa yun, dalawang nata ako kukunin, dalawang area eh. Hindi, ganito pa eh. Tanungin ko si Grace kasi meron din siyang hawak na papel doon. Kung tanungin ko